Hello! Ayan, no, ako po si Alice Sitcon. At nandito po tayo ngayon at may pag-uusapan po tayo or meron po akong ire-react lang or meron lang akong sasabihin dito. Ang content po natin ngayon ay ang tungkol nga sa napaka-controversial na VP ng Pilipinas, no? At walang iba ito kundi si VP Sara, no? Na alam naman natin na talagang napaka-kakaiba talaga siya, no? Eto yung VP nga nakita ko na wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin ng iba, basta yung iniisip niya lang yung mga nakapaligid sa kanyang supporters, na ang akala niya ay napakarami nito, na ang hindi niya alam baka naman 1/4 na lang ito or wala ng 1/4 sa population ng Pilipinas, no? So, iba talaga ang VP natin na wala man lang tayong nalalaman, wala man lang tayong nababalitaan na ginagawa niya. May mabalitaan man tayo pero huling-huli na ang lahat, na para bang nagmadali itong gumawa, no? So, hindi pwede na ang kanyang mga ginagawa ay ipina-private niya, no? Public servant siya at talaga namang siya ay magsisilbi sa atin, no? Tayo ang kanyang pagsisilbihan dahil tayo ang kanyang amo or tayo yung nagluklok sa kanya diyan, no? Pero wala hindi pwede yun na pina-private niya yung ginagawa niya. Pero kahit naman po sabihin natin meron siyang ginagawa at kailangan itong i-public, pero kung wala naman po, so wala siyang maipa-public, no? So ngayon at ang ginagawa lang ng ating Vice President ay nangangampanya. Siyempre, sige, pagbigyan na natin na nangangampanya na siya. Dahil nga 6 days na lang naman. Sige, ikampanya na niya yung kailangan niyang ikampanya, yung mga inaano niyang dinadala niyang kandidato. Sige, ikampanya na niya. No, pero tayong mga PBBM supporters ay alam na natin ang gagawin diyan at alam na natin kung bakit niya ito ikinakampanya, dahil nga sa nalalapit ng impeachment at ito po mga senators ito ang magdadala sa kanya. So alam na natin ang ating iboboto at iboboto natin yung talagang diretsong kandidato na hindi pwede na talagang ikokondena ang mga corrupt na politician. Alright? So, yun po. Pero ang nakita ko ngayon ay etong balita na to na nakaka-visit, no? So, hindi naman sa nakaka-visit, nakakaano lang. Sila natatawa, natutuwa sila sa nangyaring to, pero ako, sa akin dapat lang na talagang ganito ang gawin dito sa VP na to. No, so eto si ate, nakita ko lang po ito sa TikTok, no. So na tawa ko masyado sa kanya. So panoorin natin. Guys, may papanood ako sa inyo. Hindi lang pala sa Bacolod City ang hindi nakasuporta kay Sara Ulo. Pati pala, Iloilo City. Dalawang city na sa Visayas ang hindi nakasuporta kay Lustay. So, panoorin niyo yung video. Nako, masasaktan na naman yung mga DDS. Iiyak na naman ang mga DDS. So, panoorin nyo guys ha. Ito yon. Kaya pala, nagtataka tayo, no? Bakit hindi pinaakyat si Sara? Pakinggan natin kung ano ang sinabi ng Bacolod City Mayor Albi Benitez. Key cities in Western Visayas, Iloilo and Bacolod City throw their support behind First Lady Liza Araneta Marcos in her word war with Vice President Sara Duterte. In a joint statement, Mayor Jerry Treñas of Iloilo and Bacolod Mayor Albi Benitez say, "We empathize with the First Lady as she expresses her disappointment that the Vice President attends rallies where the President is criticized." The mayors add,
It seems inappropriate for a vice president who campaigned under the same party banner as the president to participate in such events and react with amusement to the attacks. Mayor Jerry Treñas of Iloilo was a staunch supporter of the failed 2022 presidential bid of Leni Robredo. Bacolod Mayor Albi Benitez is a close political ally of President Ferdinand Marcos Jr. Guys, may papanood ako sa inyo. Hindi lang pala si So yun, no. Hindi siya pinaakyat. Hindi siya pinaakyat sa Bacolod at hindi siya pinaakyat sa Iloilo. So, sa akin, magiging ano ko lang yan, dapat lang. Kasi, alam nyo naman guys, ang ginagawa nito ni Sara. Dito nga sa Manila, di ba? Umakyat sa umakyat siya sa rally ni Isko. Pero anong ginawa? Siniraan lang ng siniraan ng ating presidente, no? At ang mga kaalyado ng presidente, mga councilors, congressman, inano niya, pinintasan niya, no? Nakala mo naman napakaganda na niya, Diyos ko naman. Kung pintasan lang talaga ang gagawin, ewan ko rito kay Sara All. Kung anong ano nito, mahilig siyang mamintas, tapos basta gumaganti siya sa mga ginawa sa kanya. Oh. Gumaganti siya sa pagko-question sa kanya tungkol nga doon sa nalalapit na impeachment na mga ginawa niya tungkol sa confidential fund at iba-iba pang alingas-ngas na ginawa niya. So, dapat lang talaga na hindi ito paakyatin, no? Dahil pati kahit sa parte ng mundo, oh, kahit sa parte ng Pilipinas, wala na siyang bukang bibig at talaga ng mga siguro, sabi nga niya, 'di ba? Kaya nga nagkakanda kaso-kaso na nga siya eh. Hanggang sa pagpatay ay talaga namang naiisip niya na ito, no? So ganyan kaano ang utak ng ating Vice President na sabi nga nila talagang halos nababaliw na ito. Pero alam ko matino pa rin ang isip niya pero talagang wala nang iniisip ito kundi pera, pera at kapangyarihan. Yan lang naman dalawang iniisip nito eh. Kaya tama lang na hindi siya paakyatin diyan sa mga probinsyang yan. At nakiki-empathize daw ang yung pang nakikiisa ang mayor ng Bacolod City sa ating mahal na ah, ba, First Lady. Dahil nga sinabi ng First Lady natin na eto nga si Sara ay ganyan ang ginagawa na umaakyat nga raw ito sa mga rally-rally at nai-invite nga ito sa rally-rally at talaga namang nagrarant lang ito doon at sinisiraan lang si PBBM. Kaya sana ay wag daw ito paakyatin diyan sa Bacolod. Although natatawa ako pero naiinis din ako. Tama lang, tama lang. Yan ang nasa isip ko. So, pati etong mayor din ng Iloilo, ganun din. Hindi rin pinaakyat dahil nga kaalyado rin ito ng dating VP Leni na alam naman natin ngayon ang VP Leni ay nakiki-sympathize din or empathize din sa ating mahal na Pangulo sa ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Nakikiisa na rin si VP Leni. So, yaan ay kaibigan din ng mayor ng Iloilo, no, na namamahala dyan sa Iloilo or whatever. So, ang ating ah, First Lady ang nagdesisyon na pala diyan sa Bacolod kaya hindi siya akyat diyan sa stage at ang balita pa natin diyan ay ready na nga raw etong si Sara na magsalita, nasa backstage na raw ito at talagang ready na yung paninira niya, pagmumura niya diyan na gagawin pero hindi raw ito pinakyat. At buti pa raw talaga yung mga chairman or mga barangay chairman ay umakyat pero etong si VP Sara ay hindi. 'Di ba nakakahiya? First in history ang nangyari na 'to. Biruin mo, Vice President ka, hindi ka papaakyat, hindi. Nakakahiya pero wala na, napakakapal na ng mukha. Talagang likas na sa kanila yung kakapalan ng mukha na harapin yung mga ganyang kahihiyan, no?
ganyan naman talaga yung masasamang tao kahit ano na, kahit anong kahihiyan na. Walang pinag-iba yan sa mga ano, addictus benedictus na kahit anong gawin mong, pahiya sa kanila, ite-take na lang nila yan para bang sobrang, ano na ng mukha nila 'no, kahit na anong gawin sa kanila. Okay, so yun lang po at, see you on my next vlog.